Lord, forgive our sins. Hear our cries. Heal our broken land. Hindi ko alam kung nauunawaan natin yung talagang tinutumbok ng awit. Ang sabi niya ay yung pagalingin, bayan. Hindi po yung lupa literally ang tinutukoy doon, kundi ang talagang magligtas ang Diyos ng kaluluwa. Maging daluyan ng kanyang pagpapala, maging daluyan ng kanyang pagliligtas. At yun ang pangako ng Diyos. Kanyang aabutin ang mga makasalanan. Kanyang hahapluhin ang puso ng bawat isa. Pero meron siyang condition. Ang sabi niya, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray. Narinig niyo po yon? Yun ang unang dalawang sinet na condition. Humble ourselves. We who are called by His name must humble ourselves and pray. Dalawa na lang yung prayer meeting natin ngayong buwan. Pero hindi pa po kayo naka-attend. Bilang ko yung attend 40 yung average. Pero ang maganda nung nakaraang Miyerkules, mas madami ang BMO kaysa sa WMU o sa singles o sa young married o sa pagka. Bakit ko sinasabi ito? Churches kasama ng ating association, madalang na marami. Malaking kagalakan yun sa akin na yung ating mga ama ng tahanan ay nandoon yung malaking pagpupursige na hindi lang magpunta personally kung ang pamilya na yumukod, magpakumbaba, hangin. Amen. And from heaven, I will hear your prayers. I will forgive your sins. And I will heal your... God promised that He will save sinners if we will just humble ourselves and pray. In short, God will bless us. That is our goal. Kaya tayo lingkod, kaya tayo gumagawa, kaya sasamba at lumalapit. Una, of course, gusto nating bigyan ng parangal ang pagiging Diyos ng ating Diyos. Pero kalakip noon, hinihintay natin yung kanyang pagpapala, lalo na yung kanyang pagliligtas. That is why in our church, we have 2 months allotted for that. We have evangelistic months. And for this year, itong darating na Abril, ay minsan pa tayong maghahayag ng mabuting balita. Yun ang paraan ng Diyos. Kakalungkot, minsan ang pakiramdam ko, parang mas alam pa ng mga Kristiyano ang paraan. Pilit na binabago ang gusto ng Diyos para umakma ang sariling kaparaanan at kagustuhan. It seems Christians know better. Parang yun ang gusto nilang ipamukha. Parang yung gusto nilang sabihin na mas marunong pa sila sa Diyos. Ang sinasabi nila kasi that is too basic. Alam na namin ang gospel, alam na namin ang evangelism, humility, alam namin ang prayer, alam namin yung turning around from our wicked ways. We know what God wants, but this is what we want. Maraming mga Kristiyano, kung tatanungin mo, ang sinasabi nila ay kung anong gusto nila na maging ang Diyos. Hindi kung ano ang Diyos mismo at kung anong gusto niya sa ating buhay. Ayaw natin yung mga fundamentals, ayaw natin ng basic.
Ang sinasabi ng marami, those are too elementary for me. Tagal na akong Kristiyano, marami akong alam. Pero alam nyo ba, nag-attend kami ng seminar kahapon at yung tanong, napakasimple. Kasi balita, matataas ang theology ng mga magtuturo sa amin. So, sinaasahan namin. Ang una nilang tanong, ano ang ebanghelyo? At gusto ko yung attitude ng lecturer. Sa church daw nila, nag-uumpisa ngayon na isa-isa. Parang natutukso. Na isa-isa sa atin tatanungin ko, ano ba ang ebanghelyo para sa iyo? Gusto niyong gawin natin yon? Umpisahan natin mamaya, ililinya ko kayo, tapos, ano ang gospel? Ako, medyo confident ako kahapon, dahil yon ang itinuro ko sa Makapagal nung last Saturday. What is the gospel? Alam ko yung format, fresh pa yon katuturo ko lang nung nakaraang Sabado. Pero hindi man ako nagtaas ng kamay. Wala namang pinagbobol. Tsaka wala namang premyo. So hindi ako nagtaas ng kamay. Kung tanungin ko po kayo, ano ang gospel? Ano ang magandang balita? Ano ang para sa iyo? Oh, I know all. They are known to be people of the book. Maraming alam sa banal na kasulatan. And so this question is too basic. Ang sasabihin nila, pang yan. Doon lang sa mga hindi, sa mga nag-uumpisa pa lamang sa pananampalataya. Oh, by the way, yung mga kapatid na nag-signify ng intention na mag-transfer ng membership, alam niyo po kung anong tinanong ng ating mga diakono sa kanila? Ano ang gospel? Hindi ko yung sagot, pero tama yung tanong. Hindi ko kasi naabutan. Hopefully, satisfy ang ating mga diakono. Isa-isa, tinanong kung ano ang ebanghelyo. Sa inyo po, kung tatanungin ko, ano ang ebanghelyo para sa inyo? Sabi ng marami, tinatanong lang yan, pastor, sa mga baguhang Kristiyano o mga hindi pa mananampalataya. Pero gusto tingnan natin mula sa ating teksto, sa binasa hindi ko alam, ninenervous ang ating kapatid na tagapanguna, hindi niya mabasang diretso yung ating scripture reading. Alam niyo po, iba yung tumatayo dito, ninenervous ka. Mambola sa lalabas, no? Pag bulabulahin niya tayo, nervyos. That is something that will encourage all of us. Na yung iba kasi ayaw tumayo dito dahil baka magkamali. Hindi po naghahanap ng perpektong tagapanguna ang Diyos. Ang hinahanap niya ay at nagpupursiging maglingkod. Hindi tayo sabi na, no, tao lang tayo lahat. Pero basahin natin yung unang talata ng ating text ngayong umaga. 1 Corinthians 15, verse 1. Anong sabi niya? Ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balita. Ko sa inyo. Yan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Gusto ko pong intindihin ninyo yung talata. Gusto kong itanong sa inyo, sino po ba ang mga kausap ni Pablo dito? Pag nagtatanong ako, usually, rhetorical questions yun. Hindi ako nagtatanong. Pero ngayong umaga, baguhin natin, no? Pag nagtatanong ako, I am expecting an answer. O, sige. Sino po bang kausap ni Apostol Pablo dito? Unbeliever o mga Kristiyano? Mga Kristiyano. Maliwanag sa umpisa ng pangungusap, ang sabi niya,
Mga kapatid, sa pananampalataya ni Pablo, hindi sila unbeliever. Ano ang pinapaalala niya sa kanila? Ipinapaalala ko sa inyo, sabi niya, ang mabuting balita o ang magandang balita, ang gospel. So hindi ito para sa mga unbelievers lang. Sabi niya, gusto kong alalahanin ninyo, mga Kristiyano kayong umaangkin, you are professing Christian, ayag kayo na kayo'y mga mananampalataya, ang sinasabi niya, gusto kong alalahanin ninyo. Ano ba itong nangyari sa gospel na ito? Ito yung ipinangaral ko, sabi niya. Ito yung tinanggap ninyo. Ito yung naging saligan ng inyong pananampalataya. Ito ang kaparaanan ng Diyos upang tawagin ang mga makasalanan sa pagkasi ng Espiritong Banal. Ito yung, kumbaga sa mga nag-iimbestiga lang hinahanap yung murder weapon, di ba? Kung ano yung sanhi kasi kung walang murder weapon, mahina yung kaso eh. Ano yung ginamit para makumit yung krimen? Dito, hindi naman krimen ito. Ano yung ginamit ng Diyos para mabago yung puso ng taong makasalanan? Ang Ebanghelyo, sabi niya. Verse 2, naligtas kayo sa pamamagitan nito. Dahil dito, naligtas kayo. Nakita niyo po, ang Ebanghelyo ang naging kaparaanan ng Diyos para maligtas tayo. Ang mahirap lang, nakakalimutan na natin. Kasi yung iba, sabi ni Pablo, ito yung nagligtas sa inyo, sa pagitan nito yung naligtas kayo, maliban lang kung, sabi niya, maliban lang kung lang kayo. Nagtaas ng kamay yung katabi mo, yung nagtaas din, nakakahiya naman kung hindi ka magtaas. Nagtaas yung kasama mong isa, nagtaas din dito, magtaas ka na din. Nakigaya ka lang. O yung iba naman, ay dahil ayaw tumigil ng lumapit sa harap yung mga tatanggap kay Jesus. Oras na, wala pang lumalapit, ayaw niyan tumigil. Sabi nung diakono, magpunta ka na doon para tumigil na si pastor. Yan. Natulak lang. Yung iba ay nakigaya, yung iba ay natulak lang, ay tinakot. Sabi nung magulang, hindi kita susunod na semestre kung hindi mo tatanggapin si Jesus. Gusto niyang matapos sa pag-aaral. Sabi ni Pablo, ito yung naging dahilan. Ito yung sa pamamagitan nito kayo'y naligtas. Kung totoo na siya'y tinanggap mo sa iyong puso. Yan. Alalahanin ninyo ang magandang balita, sabi niya. Balikan ninyo. At ngayong umaga, gusto kong balikan natin. Dahil kung hindi natin nauunawaan, kung hindi natin sabihin, kung hindi natin kayang ipaliwanag sa iba ang ginagamit na kaparaanan ng Diyos sa pagliligtas, paano tayo mag-i-evangelize? Because you cannot share something that you have. Pwede mo bang ibahagi yung wala ka? Kung sasabihin sa iba yung tinanggap mo. Sabi ni Pablo, ang mabuting balitang ito na naging dahilan ng inyong pagkaligtas ay siya rin tinanggap ko na ibinahagi sa inyo. Kaya nga ngayong umaga, pag-aaralan natin, sabi nyo pa rin, that is too basic. Meron bang nagsasabing, ayaw ko na yan, Pastor, that is too basic for me. Ikaw ang una kong tatanungin, ano ang gospel? Ang maraming tao, iba-iba ang sagot pag narinig ang ganitong tanong. Sabi, ang gospel daw ay yung patatawarin ka ng Diyos sa mga kasalanan mo. Yan ang ebanghelyo sa kanila. Sa ibang tao, ang sabi, ang mabuting balita daw ay mahal ka ng Diyos at may magandang plano sa buhay mo.
At marami pang iba na maririnig ibang tao dahil yung ibang definition mas magandang pakinggan kaysa ibang mga pagpapaliwanag. Pero ang kanilang basihan nagkakaiba-iba kasi. Isa sa ginagamit nilang basihan ay ang tradisyon. Asa sa tradisyon ang paliwanag nila sa Biblia. Pero ang tradisyon ay opinion lamang po ng tao. Ito'y nakasanayan na ginagawa mula nung una hanggang sa abutan mo, yun ang totoong kahulugan ng maganda o mabuti. Ang iba naman ng saligan ay lohika, logic, or reasoning. Pagka narinig mo yung pagpapaliwanag niya, yung kanyang logic, sasabihin mo, Pero kapag may narinig kang mas maganda, alam niyo po yung ang pag-aaral sa ganyan, hindi po yan humihinto. May narinig ka ngayon, maya-maya may maririnig ka ulit, mas maganda, ang mangyayari sa atin, lulunurin ka ng pagdududa. Ito kaya talaga? Siyang magsalita? Pero bakit pag may narinig akong iba, mas magaling? Subukan nyo nang makinig sa mga tele-evangelist sa internet o internet evangelist na. Makinig ka dito, sasabihin mo, ang galing niya. But somebody will preach the same verse, the same text. Pero kung ito ay nakasalig lamang sa paraan bunga ng lohika at ng reasoning, lulunurin tayo ng pagdududa. Ang iba, ang sabi ay bunga ito ng karanasan. Dahil sa kanilang naging karanasan, dahil sa kanilang patutuo. Kapatid kanina na, Lord, bigyan mo po kami ng magandang patutuo para maligtas yung aming mga mahal sa buhay. Well, technically, hindi po yung testimony natin. Bagamat ako din, gusto ko maganda yung ating testimony para makita ng iba. But remember, our testimony save sinners. Only the gospel. Ang ebanghelyong nakikita sa buhay natin. Dahil alam ninyo, maraming bilib sa mga paligid natin, sinasabi nyo, yung mga tao na yan, mababait. Pero hindi po nakakaligtas yung pagiging mababait natin. Ang ebanghelyong isinasapamuhay natin. Tanging ang ebanghelyo ni Jesus ang siyang makakapagligtas. Ang karanasan, pabago-bago po yan. Dati, ang karanasan mo dito, gusto ko dito, dumating ang ilang panahon, nakalipas, na masaya. Ang damdamin, hindi mo siya maaasahan. Paiba-iba siya, pabago-bago. So, iba-iba ang sinasabi ng tao. Ang aking inyo, hindi ang sinasabi ng sinuman, kung hindi ko anong sabi ng sa kanyang mga salita sa banal na kasulatan. Ating muling balikan at alalahanin ang magandang balita. Okay lang po kayo? O yan. Pagka nilabas ko yung microphone ko, inaasahan kong sasagot po kayo, no? Dahil ang bawat masalubong ko dito, tatanungin ko, ano ang gospel? Ewan ko lang kung hindi tayo mag-ayos dito. Dahil kung hindi tama ang pagkaunawa mo sa Ebanghelyo, tatama ang iyong paglakad sa iyong buhay pananampalataya. Ang mabuting balita ay itinuro ni Jesus. That's why we have 4 accounts of the gospel. We have 4 gospel accounts. There is only one gospel, but it was narrated in 4 accounts. Merong 4 na tala ng iba. So, yung Ebanghelyo ayon kay Mateo, kay Marcos, kay Lucas, kay Juan, mga accounts lang po ito. Mga tala, pagtatala ng Ebanghelyo. Iisa lang, at ito ay ang itinuro ni Jesus sa pamagitan ng kanyang at ng kanyang pangangaral at pagtuturo nung siya'y narito sa lupa. Ito'y mababasa natin sa mga sulat ni Apostol Pablo at ng mga New Testament writers.
Pero kung pakakaaralin, gospel, actually, ang siyang pinupuntahang mensahe ng lahat ng kwento at pangyayari sa banal na kasulatan. Magmula pa sa pagkalikha, sa Genesis, hanggang sa muling pagbabalik sa dulo ng panahon, sa Apokalipsis. Kwentong yan, lahat ng pangyayari ay mga daliring nagtuturo sa mensahe ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Tama po, mula sa lumang tipan. Sa Sunday School, tinuro na natin ito, yung pag-aralan. Bakit ang pintuan ng daong na ginawa ni Noe? Kasi isa lang ang daan patungo sa kaligtasan. Yan, mga ganitong mga type na nag-aralan natin. Kaya lang huwag niyo namang itulak masyado yung nung kumuha si David nung 4 na bato, yung 4 na bato ng katapangan ni Jesus, huwag namang masyadong ganoon. Wala namang, bagamat ako naniniwala, pwede siyang ilapat dahil yan ay papunta talaga sa mensahe ng Ebanghelyo. Ang sinasabi ko, natin sa mismong pagtuturo ng bagong tipan na nagbibigay ng pagpapakahulugan. Marami ito, makikita nyo yan sa Romans chapter 1, 2, 3, 4, makikita nyo yan sa ibang bahagi ng sinulat ni Pedro. Pero ang pinakapayak at so kung iisipin ay itong ating text sa 1 Corinthians 15:3. 1 to 4. Yan. Tingnan natin, ang sabi niya sa verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga ang lahat ng tinanggap ko rin. This is the first most important, first of importance, sabi niya. Ito yung pinakamahalaga, sabi niya sa Tagalog. Na at siya ring ibinabahagi ko sa inyo. Ito yung mabuting balita. Ano yung mabuting balita na yon? Na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi sa kasulatan. So, ang kwento ni Pablo dito sa Ebanghelyo, si Kristo'y namatay para sa ating mga kasalanan. Ang Ebanghelyo ay maaring ibuod. Gusto ko sa ganitong pag-uusap yung pag-aaral na ito. Ang Ebanghelyo i-summarize, pwedeng ibuod sa 4 na salita para hindi siya mahirap tandaan na maibahagi natin kung ano ang gospel, yung 4 na salita, siyang gagamitin natin summary o pagbubuod sa Ebanghelyo. Ang Diyos. Ano yung una? Alam, itutundo kayo. Ang una ay ang Diyos. Ano yung una? Ang ikalawa ay ang tao. Ano yung ikalawa? Ang pangatlo, Kristo. Ano ang pangatlo? Ang pang-apat ay pagtugon o response sa English. Ano yung pang-apat? Ang Diyos, ang tao, si Kristo, at pagtugon. Bakit kailangang mamatay siya kasi? Ang sinasabi ni Pablo sa atin sa ating text, ito yung Ebanghelyong tinanggap ko at ibinahagi sa inyo, sabi niya. At ang kanyang pagkwento, si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan. Kailangan niyang mamatay dahil sa ating mga kasalanan. Samahan niyo ako. Kung alam niyo ito, kunyari hindi niyo alam. Sabi niya, si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Bakit kailangang mamatay para sa ating kasalanan? O yan, hindi nyo na alam, no? Wala na sa Bible, eh. And then, nandiyan yan. Bakit siya kailangang mamatay para sa atin?
tayo maparusahan. Tayo ang maparusahan, kaya namatay si Jesus, inako niya ang parusa. Nasusundan niyo po? Yan. Sino ang magpaparusa? Si Satanas. Sinong magpaparusa sa makasalanan? Ang Diyos ang magpaparusa sa makasalanan. Ang tanong ay bakit? Nakita niyo po, yung sinabi lang ni Pablo na ito ang ebanghelyo na si Kristo ay para sa ating kasalanan. Kung titingnan mo yung bakit kailangan niyang mamatay, bakit kailangan gawin ito, babalik siya doon sa una nating salita, ang Diyos. Siya yung napupuot kasi. Siya yung hindi awi ang kanyang pagkapuot. Bakit? Bakit galit ang Diyos? Okay? Ito yung umpisa ng gospel. Ano yung unang salita? Nabubulong na lamo. Ano yung unang salita? Ang Diyos. Dahil ang nag-iisang banal na Diyos ay nilikha ang tao sa kanyang larawan upang makilala at sambahin siya. Ito yung unang pangyayari. Ang Diyos, nag-iisang Diyos, ang Diyos na banal, Kanya ang tao sa kanyang larawan upang makilala siya ng tao at upang sambahin siya ng tao. Anong niya nung nilikha ng Diyos ang tao? That the apple of His eye. Ito yung pinaka-paborito niya. Oo, wag ka nang magtaka kahit ganyan ang itsura mo. Ganyan ka kamahal ng Diyos. Ikaw ang apple of His eye. The crowning glory of His creation. Sa lahat ng bumibilib ka sa magagandang bundok, yung mga snow-capped mountains and rivers and oceans and lahat ng yan, magaganda siya. Yung mga magagandang nakakabilib na mga halaman, magaganda yan, but that is crowning glory. Ang tao, nung nilikha ng Diyos ang tao, ang sabi niya, wow, it is very good. He exclaimed it with the highest positive comment. It is very good, sabi niya. Ang unang salita sa buod ng Ebanghelyo, Diyos. Ang Diyos nilikha ang tao. O hindi man mahirap tandaan ang gospel. Ang Diyos na isang banal, nilikha ang tao upang makilala sambahin ng tao. Ano yung ikalawang salita? Tao. Ngunit nagkasala ang tao at nahiwalay sa Diyos. Nasusundan natin yung kwento, nilikha ng Diyos. So ang una, pag tinanong sa inyo, kasi yung mga kasama kong parang lilipat sa ibang church at tatanungin yung mga miyembro, ano ang gospel? Kaya inunahan ko na sila. Kino-coach ko na kayo ngayon. Anong una nating tatandaan? Ang Diyos. Ang Diyos nilikha ang tao, ang nag-iisang banal na Diyos, nilikha ang tao upang makilala siya at sambahin dahil siya ay nilikha sa kaniyang larawan. Ngunit ang tao ay nagkasala at nahiwalay sa Diyos. Na tayo, hindi man sa mahirap tandaan. Ang Diyos nilikha ang tao para ngunit ang tao ay nagkasala at nahiwalay sa Diyos. Bakit siya nahiwalay? Alam natin yung kwento na to, binabalikan lang natin siya. Pero para lang alam din natin muli, mapaalalahan tayo, siya'y nahiwalay dahil sinabi ng Diyos sa kanya doon sa Eden. Alam niyo ba yung paraiso doon sa Eden? Nilikha na lahat yan ng Diyos, ginawa, ni-ready na para kay Adam and Eve. Meron siyang living room,
dining room. Kumpleto ito na tirahan niya. Ito na pati yung kanyang pangangailangan doon. Dahil naglagay siya ng kangkong, ng mustasa, nagtanim na ng ganito, kumpleto na yon. Kumpleto na pati yung prutas. Lahat yan, sabi ng Diyos, lahat yan pwede mong kainin. Sa bunga ng puno sa gitna ng halamanan. Ewan ko kasi, bakit sa gitna niya nilagay? Kaya kitang-kita eh. Pwede naman dun sa pinakadulo, para hindi. Pero ganun talaga, para tayo. Anong sense nung pagsubok kung kita? Lahat pwedeng kainin. 99.9% pwede. Yung 0.1%, yun lang ng Diyos. Ang bunga ng puno na nagbibigay ng mabuti at masama. Alam nating lahat ang kwento. Dahil kay Eva, nasira ang buhay ng tao. Sabi ko sa Bible students ko, sa CLS, yung mga babae talaga. Mga babae talaga dahil sa kanila. O hindi ba kako? Dahil kay Bathsheba na nagkasala si David. Dahil kay Delilah. Magturo kayo ng mga nagkasala, sasabihin ko yung babaeng nasa likod. Ang sinabi ni Apostol Pablo, dahil sa kasalanan ng isang tao, sino yung tinuring niyang isang tao? Si Adam, hindi si Eva. By responsibility, ang Ama, ang merong pangunahan. Ito yung sinasabi ng banal na kasulatan. Ito ang disenyo ng Diyos. At dahil sa kasalanan ng tao, nasira yung kaluwalhatian ng pagkalikha ng Diyos. Napuupuot siya. At sabi ni Pablo sa Roma, nang gagalaiti ang Diyos, nakaabang na yung kumukulong, yung boiling pot. Ano ba sa Tagalog yon? Yung kaldero, sabi ng mga propeta na naka-tilted, malapit ng matumba. Dahil sa kasalanan ng tao, parurusahan siya ng Diyos. Dahil sa nasirang kaluwalhatian ng pagkalikha, ang katumbas nito ay merong namatay. At sinabi, makikita natin doon sa ng Genesis, sa unang pagkakataon ay sinabihan sila na pumatay. Dahil buhay ang inutang, buhay din ang dapat na ibayad. Ang Diyos nilikha ang tao at nahiwalay sa Diyos. Ano yung unang dalawang salita sa buod ng magandang balita? Diyos, tao. Kung hanggang ang yung kwento na alam natin sa Ebanghelyo, ito ang magandang balita. In fact, yun ang masamang balita. Sinasabi niya, ang tao'y mamamatay. Ang tao'y papunta doon sa kapahamakan. Man is hopelessly destined for damnation in eternity. Siyang pag-asa. Wala kayong pag-asa. Wala kayong Diyos. Yan ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taong walang panagot sa kasalanan. Dahil hindi pwedeng kibit balikat ng Diyos. Hindi pwedeng tumingin siya. Hindi pwedeng hindi pagbaliwalain na lang niya yung ginawang kasalanan ng tao. Dapat mamamatay ang tao. Ang kamatayan, sabihin sa Biblia, ay pagkahiwalay. Palagay ko naman alam na speak of death. When the Bible speaks of death, it talks about separation. Di ba sa pelikula, pag namatay ka, hihiwalay yung sa safeguard, yung hihiwalay na ganyan yung, hindi natin nakikita yun.
Pero ang alam natin, pagka naghiwalay na yung katawan at ang namatay na yung tao. Death is separation. Yung sinasabi niya na namatay ang tao, spiritually, na-separate siya, nahiwalay ang tao sa Diyos, spiritually. Pupunta siya sa lugar na walang presensya ng Diyos. Yung sabi natin, hindi lang siya nakakatakot dahil sa mga uod na hindi namamatay, dahil sa apoy na hindi namamatay. Oo, totoo yun. Na maririnig mo yung sabi niya, yung langit-ngit ng Biblia, pagngangalit ng ngipin, totoo yun. Pero alam nyo yung masigit na nakakatakot sa impyerno? Ito'y lugar na walang presensya ng Diyos. Sinasabi nyo ngayon, makalayas na nga sa impyernong bahay na kahit gaano pa kahirap yan, hindi pa po yan. Meron pang presensya ng Diyos sa lugar na yan. Imaginein mo kung ganito kahirap ang buhay na meron ng presensya ng Diyos, kung gaano kahirap at nakakatakot. That is why it is a terrible thing to fall hands of God, to fall off on the hands of God, sabi ng isang preacher. Ang tao'y mamamatay, ang tao'y mahihiwalay sa Diyos dahil siya'y nagkasala. Yon ang parusa. Sabi, gusto kong bayaran, hindi ako kailangang iligtas ng dinuman, gusto kong bayaran ang aking pagkakamali at para mabayaran mo yon, ang tanging paraan ay kailangang mamatay ka sa impyerno hanggang sa walang hanggan. Tapat na parusa ng pagsuway ng tao. Pero sabi ng ating text, dito pa lang yung text natin, tingnan ninyo yung tinungo niya doon. Inassume ni Pablo, alam na nila yon. Pero part siya ng kwento ng Ebanghelyo. Ang Diyos, ang tao. Ang pangatlo, si Kristo namatay dahil sa ating kasalanan. Ano yung pangatlong salita sa buod ng Ebanghelyo? Alam, paano ko kayo tatanungin yan? Hindi kayo sure sa sagot ninyo. O yung una, Diyos, nilikha ng Diyos ang tao. Ang tao'y nagkasala at nahiwalay sa Diyos. Ano yung pangatlo? Si Kristo'y namatay dahil sa ating kasalanan. Alam ng Diyos, wala kang magagawa. Alam ng Diyos, wala kang pag-asa. Kaya't ang Diyos na mismo ang gumawa ng paraan, sinugo ang kanyang bugtong na anak sa kanyang dakilang pag-ibig. Ang Diyos ay naging tao sa pamamagitan ni Hesukristo. Sinasabi ng iba, wala dyan, si Jesus ay tao lang. Hindi po siya tao. Siya'y tao, naging tao. Diyos na naging tao. Namuhay ng ganap. Ang sabi ng Biblia, perfect ang naging paglakad niya sa mundo ito. Ibig sabihin, wala siyang kasalanan ni ang kasalanan. At siya ay sumunod sa kalooban ng Ama hanggang kamatayan doon sa krus. Bakit niya ginawa yon? Bakit kailangan niyang gawin yon? Sinasabi ng iba, kung Diyos siya, bakit siya namatay? Anong sinasabi ng mga tao doon? Akala ko ba'y magaling ka? Akala ko ba'y pinangangalandakan mo dati sa iyong pagtuturo na kung gigibain ng templo ay itatayo sa loob ng 3 araw? Bakit hindi mo iligtas ngayon ang Bakit hindi ka bumaba dyan sa krus? Hindi ba niya kayang bumaba? In fact, hindi niya obligasyong mapako doon. Wala siyang kasalanan. Hindi niya dapat parusahan. Pero siya na walang sala ay upang tayo na mga isinumpa ng Diyos ay mapawalang sala. Dinala niya ang kaparusahan ng mga taong kanyang hinirang mula pa nung bago lang
libutan. Ang kanyang kamatayan ay inihanda niya doon sa kanyang mga hinirang. Sabi ng verse 4 ng ating text, hindi lang siya namatay, siya'y inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad ng sinasabi ng sulatan. Muli siyang bumangon mula sa mga patay. Yung maraming tao, sabi nila, tao lang yan. So nung nakita nilang napakaganda ng buhay niya, hindi man talaga tao yan, parang tao lang. Yan ang sabi nila. Bago umalis na siya. Ang dami-dami naman sinasabi na, sabi, hindi, kung Diyos yan, bakit siya namatay? Sinasabi naman ng iba, hindi siya totoong namatay. Nag-collapse. Na coma. Hindi man siya totoong namatay. Sabi nila, walan ng malay. Tapos daw, nung bandang gabi, nagising siya at inalis yung nakapalupot sa kanya at naglakad, nakarating siya doon nag-asawa at doon namatay. Hindi ko alam kung napanood ng nagsasabi na yon yung Passion of the Cross. Palagay nyo makakapaglakad siya pagkatapos nung nangyari sa kanya nung araw na yon? Butas nga yung paa niya eh. Natusok na ng paan ninyo, paano kayo maglakad? Imaginin mo yung dalawang paa. Oo, hindi naman kasi binali yung kanyang tadyang ba yung sinabi? Hindi naman binali yung kanyang buto dahil patay na nga siya. Katunayan na patay na siya. Totoo, siya'y nilibing. Pero siya'y bumangon mga patay. At ang sabi ng banal na kasulatan, pagkatapos niyang magpakita sa kanyang mga alagad, siya'y umakyat sa langit at kanyang iniharap ang kanyang tapos na gawain sa kanyang Ama. Yun ang ibig sabihin, siya'y nasa kanan, umupo sa kanan ng Diyos. Ipinresinta niya sa Diyos Ama. Tapos na yung ginawa niyang pagliligtas sa mga hinirang. Nang sa gayon ay pinahayag na ang laban sa lahat ng hinirang ay napawi na. Binayaran na lahat ni Jesus. Paid in full. Yan ang ibig sabihin nun. Binayaran na ni Kristo yung lahat ng kasalanan ng mga hinirang. Ano ang unang sa buod ng magandang balita? Diyos, tao, si Kristo. Si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan. Inilibing, buhay na maguli, umakyat sa langit, at sama ang kapuspusan ng kanyang ginawa para sa kanyang mga hinirang. Ang Diyos Espiritu ang siyang tumatawag sa pamamagitan ng mensahe. Sabi ko kanina, ito yung ginamit na pagliligtas. Dahil ito ang siyang ginagamit ng Diyos. Ang Ebanghelyo, ang ginagamit ng Diyos na pantawag ng banal na Espiritu patungo sa pagsisinampalataya upang magtiwala kay Kristo. Wala kayong makikitang ibang kaparaan ng itinuturo ng banal na kasulatan sa pagliligtas. Sa maraming practices, sa maraming paniniwala, ako mas kung pre-tribulation ka o post-trib ka, wala akong problema. Ang aking prinsipyo, mabuhay ako ng payapa sa mga hindi ko kagaya ng doktrina sa ganito. Pero pagdating sa kaligtasan, hindi ito pwedeng i-bargain. Tapos tanggapin niya yung sa akin. No, tawagin mo na akong exclusivist because the Bible is very dogmatic about it. Ang kaligtasan na ito lang, ang gamit niya sa pagliligtas ay ang mensahe ng
Ebanghelyo na kinakasihan ng banal na Espiritu. Kaya nga, kung hindi tayo mananalangin, umaasa tayo sa sarili nating galing dahil si pastor magbabigay pa ng mapa yan, saan tayo pupunta, magaganda yung ating mga tracts, practice tayo ng witnessing, lahat ng yan walang malibang kasihan ng banal na Espiritu. Siya ang nagbibigay ng paglago o ng pagliligtas at ng paglago. Hindi yan nakasalig sa atin. Hindi naman nakakatulong ng malaki. Makikita na maganda ang ating patutuo para lang tanggapin tayo sa kanilang lugar. Kasi nung lulupa kang old upper, na mampaluban agad. Palagay ninyo, kaya bakit tayo nagbibihis ng maayos? Para naman present mga tao, mga disente tayong darating. Pero hindi po yun ang nagliligtas, ang ginagamit na pagliligtas ng Diyos ay ang Ebanghelyo. Na magtiwala kay Kristo lamang para sa kanyang kaligtasan. Ito ang pagtugon ng Kristiyano. Pagsisisi, palataya. Pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. O, ready na kayo? Yung 4 na buod ng Ebanghelyo, Diyos, Kristo, pagtugon. Diyos, dahil ang nag-iisang banal na Diyos, ay nalikha ang tao sa kanyang larawan upang makilala at sambahin siya. Ngunit nagkasala ang tao at Diyos. Pero sa kanyang dakilang pag-ibig, ang tao sa pamamagitan ni Hesukristo, namuhay ng ganap, namatay sa krus, dinala ang kaparusahan ng mga taong kanyang hinirang, siya'y inilibing, siya'y bumangon mula sa mga patay, at langit sa kanan ng Ama. Pagtugon, ito ay pagsisisi at pananampalataya. Ang pagtugon ay hindi po yung, wow, very touching yung kwento, gusto ko yan. Hindi po yon ang pagtugon. Hindi yung, ang galing inyong Lord. Hindi po yon. Ang galing mong magkwento. Panood ko sa pelikula kapag ka nagkwento ka, hindi po yon ang tamang pagtugon. Ang pagtugong inaasahan ng banal na kasulatan ay pagsisisi at pananampalataya. Pagsisisi na pagtalikod doon sa dati mong at pagbabalik loob sa Diyos. Turning away from your wicked ways. Yan ang sabi niya. At pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Inuulit ko po yon, Panginoon at ligtas. Hindi pwedeng tagapagligtas lang. Uy, tinanggap ko na siyang tagapagligtas. Hindi po. In fact, hindi mo siya pwedeng tanggaping tagapagligtas, malibang tanggapin mo siyang Panginoon muna. Mas una yung Panginoon siya. Hindi pwedeng gawin mo siyang panlinis lang ng dumi ng paa mo. Pero total, niligtas naman niya ako eh. Hindi po. Ang pagtanggap sa Kanya at tinuturo ng Biblia ay Panginoon siya at tagapag. Ito ang magandang balita. Ang isang malikal na pagkaunawa ng magandang balita ay nagdudulot sa mga Kristiyano ng kagalakan at pagpupuri para sa Panginoong Hesus dahil sa Kanyang ginawa para sa kanila. Amen. Kung nauunawaan mo kung ano ang Ebanghelyo, magbibigay ito ng puso na hindi dahil sa iyo, na wala kang bahagi. Yung iba sinasabi nila, kung di lang ako nagpunta doon, kung hindi po. Bunga po yon. Tama yon. Bahagi yon ng bunga. Kinilos ng Diyos ang ating buhay. Kanyang ini-align yung kalooban natin sa kalooban ng Diyos. Kaya nang marinig mo ang Ebanghelyo, wala kang ibang tugon. This is irresistible grace, ang tawag sa
Hindi mo mapigilan ang sarili mo. Gusto actually, balikan ninyo nung tinanggap ninyo si Jesus. Hindi ako against doon sa naglalakad dito. Ang totoo, minsan naniniwala ako kung talagang totohanan at nakakahiya, talagang totoo yung ginawa ng Diyos sa iyo. Hindi man ako sure kung talagang tinanggap, kakausapin na lang ako paglabas, na po siya, wala naman sa akin yon na kay Lord yon at nasa sa iyo. Kahit naman lumuhod ka pang lumapit dito, parehas lang din yon na kay Lord din yon at nasa iyo. Ang sinasabi ko lang, totoong tinanggap mo siya. Sana makita mo na tinanggap dahil sa gusto mo. Ako, nung aking tanggapin si Jesus, nahiya akong lumapit. Kasi hindi naman ako miyembro ng church, in-invite lang ako. Nahiya akong lumapit at hindi ko ako. Buti na lang hindi maigpit yung church doon. Sa akin ang Trinity noon, baka hindi ako naging member, hindi ko alam, may paliwanag yon. Ang alam ko lang, gusto kong lumapit at sabihin, tinanggap ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Yung gospel na ko ngayon, hindi ko po yan alam noon. Nung ma-decide po yan nalaman. Pero kung ganito ang pagkaunawa natin sa Ebanghelyo, magbibigay ito ng malalim na kumpiyansa. Dahil ang Diyos ang nagligtas sa akin, ang makakaagaw ng kaligtasang ito. Hindi ito nakasalig sa aking ginawa, kundi sa ginawa ni Jesus na nagligtas sa akin. Malalim yung aking kumpiyansa na meron akong eternal security at malalim ang aking kagalakan na ibahagi ang magandang balita ni Jesus sa iba. Kaya nga sinasabi natin sa ating mga kaibigan na pinupuntahan, hindi po kami nagpunta dito pangunahin para yakagin kayo sa anumang organisasyon. Kundi gusto naming ibahagi sa inyo ang kaligtasang naranasan namin kay Jesus ng pakikinig sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Makakatulong din ito na masiguro na ang magandang balita ay ipinangangaral. Kaya inumpisahan ko na, nakita ninyo, ipinangaral ko na agad. Pinag-aaralan namin, ito raw yung tanda ng malusog na iglesia. Pag hindi pa kayo lumusog niyan, ewan ko na lang. Susundan ko yung libro na yon hanggang, hindi naman. Hindi ako ganon. Pinupulo palagay kong makakapakinabang sa atin. Hindi ako yung gagawin ko lahat yon. Pero mayroon bang masama kung ipapangaral? Lahat ng ipapangaral sa pulpitong ito ay nakasentro sa Ebanghelyo? Na lahat ng inaawit natin ay nakasentro sa Ebanghelyo, lalo na sa konteksto ng pagsamba. Of course, songs. Meron tayong kumusta ka, hindi masama yon kung fellowship yung ating ginagawa. Pero sa konteksto ng pagsamba, dapat nakasentro yung mga awit sa Ebanghelyo. Ito'y itinuturo sa ating mga fellowship. Huwag lang yung fellowship natin. Anong tinatanong nyo pag fellowship? Ano yung pagkain? Hindi ba maganda, maliban dun sa pagkain, tanongin nyo rin, ano kaya yung Ebanghelyo, yung anggulo ng Ebanghelyo na ngayon sa ating fellowship. Fellowship ay hindi pwedeng gamitin sa mga pagtitipon ng mga hindi Kristiyano. Ang fellowship ay pagtitipon lang ng mga mananampalataya kasama yung maraming mananampalataya. Hindi pwede yung high school tapos sabihin mo, nag-fellowship kami nung sa reunion namin. No, fellowship yun. At ang sama-samang pagtitipon ng mga mananampalataya, dapat merong pagkasentro sa Ebanghelyo. Kasama na, of course, yung bonding at yung pagkain. Pero hindi puro ganon. Organizational presidents, we do not just for the sake of having fellowship. Let us see to it na nakasentro ito sa Ebanghelyo. Ang kinalulungkot ko, sana kung sumama yung ating mga presidente ng organisasyon,
explain sa inyo ito eh. Napakaganda nung seminar na napunta at practical pero merong saligang biblical. Hindi siya puro isip lang ng tao. At alam ninyo, itinuturing pagkukulang sa akin bilang inyong punong lingkod. Tanong sa inyo kung ano ang magandang balita at hindi ninyo alam ang tamang sagot. Ang tagal nyo na akong kasama. Ilang taon na ba ako dito? Mag-18 February. 18 years. Siguro dito sa pulpito, pero hindi ko naituro systematically para maipaliwanag ninyo kung ano ang ebanghelyo. Ngayon, alam nyo na, di ba? Ano yung apat na salita? Kung isa-isa kayong, di ko lang alam, ang ating head deacon, ang kasama kong diakono kahapon, saka si Deacon Joel, gawin kaya natin sa church, interviewin natin isa-isa. At yung mga deacons, sa kanila mag-uumpisa yung gospel. Ito yung pundasyon ng palataya. Kung hindi natin, solid foundation pa man din ang pangalan natin. Pero hindi man solid yung foundation mo kung hindi mo alam ang ebanghelyo. Pastoral lang po namin alam, ipaliwanag. Kaya nga ngayong umaga, nakabisaduhin natin. Diyos, tao, Kristo, pagtugon. Mahirap ba siyang i-memorize? Bakit yung pera kahit nasilip mo lang ng konti, alam mo. Nakita mo lang yung kulay. Alam mo kung magkano. Memorize natin dahil mahal natin. Sana ganito po kahalaga ang ebanghelyo sa atin mga mananampalataya. Ako'y namamanhik. Ako'y nakikiusap. Sabi, Pastor, malapit ka nang mag-retire. Anong gusto mong maging? ano yung iniisip mong maiiwanan mong legacy sa church? Well, I have a lot of things. I am praying for a lot of things. Pero parang na-overlook ko ang gospel. Sapat na sa akin na alam ninyo ang ibang na isa pamumuhay po natin ito. Sapat ng legacy yon na iiwan ko sa church. Naniniwala ako na kahit wala na ako, hindi nyo ang anumang pagtuturo ng ebanghelyo. Dahil ito ang saligan, ito ang pinaniniwalaan natin. Ang lahat ng doktrina ay nakaangkla dito. Pag hindi natin alam ito o ating pagkaunawa o mabuhay ang ating pundasyon ng structure sa taas, babagsak po yan pag inabutan ng bagyo ng buhay. Mga mananampalataya, it's about time for all of us to realize this. Everything will change if we know by heart the meaning of biblical gospel. Ang Diyos, ang tao, si Kristo, ang ating pagtugon. And I am begging you, if you can consider joining our prayer Wednesday, we are talking about revival. God will bless us. Pero narinig namin nung Miyerkules na dapat una matuto tayong magpakumbaba. Matuto tayong manalangin. This Wednesday, I'm sure, will be blessed. Ituturo sa atin kung papaano tatalikod sa ating mga masasama at kung papaanong, ano na yung pang-apat? Turn from their wicked ways. Sino ba yung pangatlong speaker? Anong kadugtong ng Pastor Roy? Kung palang kanina. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray, turn from their wicked ways, seek my face and turn from their wicked ways, then from heaven I will hear
I will forgive their sins and I will heal. This is God's promise. Ang pangako ng Diyos, hindi yan magbabago. Tiyak, kagaya ng sinabi niya, let there be light, and there was light. There was power in His word, in His promise. Anong pinanghahawakan nating tagumpay sa darating na month kung hindi natin iaangkla dito sa tamang turo at tamang gawain? Wag na tayong mag-isip ng mga ano kayang pakulong gagawin natin. Magpaparapol tayo, magbibigay ng ganito, pero hindi nagliligtas ng kaluluwa. Ang tanging gamitin ng Diyos ay ang mensahe ng Ebanghelyo ni Kristo at ipanalangin nating kasihan ito ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Wala na po akong alam na i-preach dito. Ang tanging alam ko na gagamitin ng Diyos ng kaluluwa. Ang Diyos, sinabi na niya sa atin, ano ang ating tugon? Let us join our hearts and our hands. Start it with our prayer. Sa darating na mga dalawang natitirang Miyerkules pa, how I wish ganito tayo kadami. Kahit tayo, ako. Subukan nyo lang. Subukan nyo lang kung hindi ako magpapapansit. Kahit gabi na papaglutwang kayo kay Sister Let. Subukan nyo lang. Di ba yun ang sabi ng Diyos? Subukan nyo ako. Ng Diyos sa ating sama-samang pananalangin. Patuloy ka pong mangusap, O Diyos. Patuloy mong basagin ang mga matitigas naming puso, na sa maraming pagkakataon ay gumagawa kami ng mga kadahilanan, rationalizing all things that we're doing, justifying all these things, para bang inaakala namin ay kaya ka naming bulabulahin, na kaya naming mga tuwiran na parang mas alam pa namin kaysa sa iyo. Pero sa may mga basic truths, may mga unahing katuruan na kung babalikan lamang namin, masasalamin sa aming buhay ang malaking kakulangan sa inaasahan mo po bilang iyong mga anak. Salamat po sa pananalangin ng Bible. Gusto naming hingin sa iyo na umpisahan isa sa amin. I-revive mo po kami individually so that your church, solid foundation, will be revived as well. And everything else will follow. Kung aayusin lang namin ang simula, ang pangako mo'y tiyak na pagpapalain mo po kami. Patuloy mong gamitin ang bawat pagkakataong kagaya nito, na mahimok ang bawat isa na lumakad ayon sa iyong kalooban, magsakripisyo kung kinakailangan. Willing kaming i-commit ang aming time, ang aming mga sarili, in fact, ang aming buong buhay, because this is the meaning of life for us, your children. Amin ng iyong presensya, worship ka ng buong buo, walang reservations. Lahat ipagkakaloob namin sa iyo. Gamitin mo po kami. Gawin mo kaming daluyan, Diyos, para sa iyong kalwalhatian, sa kadakilaan ng iyong pangalan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen.